at magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga taga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga taga Luzon? Bakit at If the solution is temporary, yun nga, band-aid solution, it is equivalent to no solution at all. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating Tatabunan PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan. Ngayon po ay April 23, 2025. Okay, nako, ito mga kababayan, PBBM at ibang mga gobernador ng Visayas including Gwen Garcia mga kababayan, barado ni Vice President Sara Duterte sa planong pambubudol. Oho, may planong pambubudol kaya? Tama kay Sara Duterte mga kababayan? Anong masasabi ng mga taong bayan natin dito? Ito PBBM, Gwen at ibang gobernador, barado sa planong pambubudol? Yan mga kababayan yung katanungan natin ngayon mga kababayan. Kasi ito may balita tayo dito na ipapakita mga kababayan. Kasi mayroong inilabas na maganda sanang balita. Pero nako, yung timing mga kababayan mukhang hindi maganda. Ito. May babasahin tayo. Itong balita na ito mga kababayan galing ito ng XFM Cebu 88.3 mga kababayan. Okay? Kung hindi klaro sa inyo dyan, babasahin ko na lang po dito. Okay? Ito. Sugod. Bisaya pala ito mga kababayan. Tatagalogin lang natin ha. Ito. Sugod sa sunod semana, ang mga residente sa Visayas makapalit og bugas nga 20 pesos kada kilo pinaagi sa pilot program nga gipasiugdahan sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Okay, palakpakan sana mga kababayan. So next week daw mga kababayan, yung mga taga Visayas makabibili na raw ng 20 pesos na kilo kasi ito ay galing or through sa pilot program na pinanguluhan ni Presidente Bongbong Marcos mga kababayan. Okay? Naghiusa ang mga gobernador sa mga lalawigan sa Visayas sa pagpatuman niini nga inisyatiba nga gitumong nga matabangan ang mga kabus nga pamilya sa rehiyon. Okay, nagkaisa ang mga gobernador. Iwan ko lang mga kababayan kung lahat ba ito ha? Kung lahat ng gobernador. Hindi ko kilala lahat ng gobernador sa Visayas mga kababayan eh. Sige lang. May papakita tayong mga pictures mamaya. Nagkaisa yung mga gobernador sa probinsya ng Visayas sa pag-implementa ng initiative na ito. Ang goal talaga. Para po matulungan lahat ng mga kababayan nating mahihirap. Di ba? Kasi nga naman bumaba yung approval and trust rating di ba mga kababayan? Kaya yung natanong natin ito, mababa yung trust and approval rating, tama kayang timing ito? Anyway, nagtinibangay ang Department of Agriculture o ang mga lokal nga gobyerno aron masiguro ang hapsay nga implementasyon sa programa hangtod sa 2028. Nagtutulungan daw ang Department of Agriculture at ang local government para masiguro na maganda at ano bang hapsay mga kababayan? Tagalog. Kayo na magtagalog sa hapsay. Maganda yung implementasyon na lang. Implementasyon sa programa until 2028 pala. Ito yung plano nila mga kababayan. Ito pilot program ito dito sa Visayas mo. Tanong natin bakit Visayas kaya? Anyway.
Nato ko ito, babanatan ito ni Sara Duterte mamaya mga kababayan. Papakita ko sa inyo. Stay tuned kayo hanggang sa huli ha. Oh, ang programa maghahatag og subsidiyo sa bugas aron mapugnan ang pagtaas sa presyo og matabangan ang mga pamilya nga naglisod sa pagpalit sa ilang panginhanglanon. Oh. Ang programang ito ay nagbibigay subsidy. Subsidy pala ang bibigay mga kababayan. Hindi masyadong klaro ito ha kung anong ibig sabihin nito. Kasi sinasabi, ang programa na ito ay magbibigay subsidy sa bugas, sa bigas para mapigilan yung pagtaas ng presyo at matulungan yung mga pamilyang nahihirapan bumili ng kanilang mga pangangailangan. So, hindi natin maintindihan kung ano ibig sabihin. Parang sila yung magbabayad, halimbawa 50 kilos ang bigas. Ito yung naintindihan ko mga kababayan ha, correct me if I'm wrong. First probability, halimbawa 30 pesos yung kilo, 20 pesos na lang babayaran nung mga tao. Tapos yung gobyerno na ang magbabayad. Pwedeng ganyan. Kung magbabayad dun sa 30 pesos para 50 pa rin. Okay? Okay, ito importante ito kasi pag-usapan natin ito mamaya mga kababayan. Or pwede rin, ito rin posibilidad na magbibigay halimbawa 50 pesos yung kilo ng bigas, magbibigay yung gobyerno ng 30 pesos parang ganyan sa mga tao. So alin man yan, parang ganun basta 20 pesos yung babayaran. In short mga kababayan, parang 20 pesos lang ang babayaran ng mga tao na bibili. Pero again, hindi pa klaro ito ha. Wala pang klarong anong program, yung program medyo ano pa lang ito, next week implementation, antay-antay lang tayo. Okay? Kasi sinasabi dito subsidy. Okay? Ang Sugbo Merkadong Barato, SMB. SMB pala to. Nga programa sa Cebu nga nagsugod sa Nobyembre 2023, nagsilbing modelo sa nasudnon nga implementasyon ni ini nga inisyatiba. Parang gano'n na nga. Ito yung, again mga kababayan, correct me if I'm wrong, ito nga naintindihan ko kasi mabibili lang pala itong 20 pesos na bigas doon sa sinasabi nilang Sugbo Merkadong Barato. Kaya nga, bibili sila sa supplier ng bigas na tama yung presyo ng supplier tapos ibibenta nila ng 20 pesos lang. So silbi palugi yung benta nila kasi ang gobyerno ang magbibigay subsidy sa SMB o Sugbo Merkadong Barato. Parang ganyan yung nakikita kong mga posibilidad mga kababayan. Okay? So ito na nga, pag-usapan natin. Ito may video tayo dito. Sara Duterte mga kababayan. Parado, binanatan itong sinasabi nilang programa na to. Hindi binanatan kasi maganda. Actually maganda naman talaga. Di ba? Well, kahit tayo na-appreciate. Pero medyo yung timing, yung pamamaraan, medyo questionable mga kababayan. Ito. Alisin muna natin ito mga kababayan. Ito. Pakita muna natin si Sara Duterte. Ayan. Okay? Pakinggan nyo mga kababayan. Check natin kung may audio ba ito. Okay? Ito, pakinggan nyo mga kababayan sinasabi. Maiksi lang ito. And then pag-usapan natin hanggang sa huli. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto.
dito sa Visayas. Baka. Okay, stop lang muna natin kasi advertisement ito ng ano. Sige, dyan lang tayo. Again mga kababayan, gusto niyo ulitin? Wag na lang. Ito. Pag-usapan na natin para maiksi lang itong video natin mga kababayan. Okay? Again nga, tanong natin mga kababayan, PBBM, Gwen, at iba pang mga gobernador kasi special mention natin si Gwen dito mga kababayan kasi sa Cebu naka-meeting eh. Sa Cebu naman na gobernador si Gwen mga kababayan. Ito. Barado ni Vice President Sara Duterte sa planong pambubudol. Yan. Ito nga sabi ni Sara Duterte, pambubudol. Bakit? Unang-una, pinunto dito ni Vice President Sara Duterte mga kababayan. Nag-meeting sa Visayas ang mga governor. Di ba? Kung ikaw, presidente ka ng Pilipinas, may maganda kang programa, bakit gobernador yung i-meet mo? Bakit magmi-meeting kayo ng mga gobernador? Kung yung plano na yan ay para sa lahat. Kasi mga kababayan, in the first place, ang Cebu City walang governor. Or yung, ano pa, kasi nga yung mga taga Cebu City po, hindi po yan bumoboto ng mga governor. Diba? So kung talagang para sa lahat na, kahit sabihin muna natin, kasi pilot nga tinatawag nila, sa Visayas. Bakit yung mga governor yung mini-meet niya ni PBBM? Di ba? Naku. Kasi, tingnan nyo ito. Kung saan magpunta yung alyansa ni PBBM mga kababayan, sinong sumasama sa kanila? Di ba mga gobernador? O kung natatandaan nyo doon sa Negros mga kababayan, kung saan yung gobernador nila pinasisigaw yung mga taong BBM, BBM. Tapos wala nakatingin lang. Ang sabi, mingaw man. Di ba? Anong ibig sabihin yan mga kababayan? Doon sa baluarte ni Martin Romualdez mga kababayan. So kung nakita nyo yun. At sa iba pa. Di ba? At ito. Bakit ito? 20 pesos per kilo. Kasi mga kababayan, ito yung nakikita ko ha. Kasi ito yung pangako ni PBBM nung eleksyon 2022. At pagkatapos nun, until now, 3 taon nang hinahanap ng mga tao yung 20 pesos na bigas. Kasi ang labo talaga eh. Lalong tumaas pa nga eh. So, ipinapakita nila ngayon mga kababayan na kaya yung 20 pesos na bigas. At kung ma-implementa man yan, papakita nila na kaya ni PBBM na tumupad ng pangako. Pero of course, tingnan natin yung timing din. Kaya nga sinasabi ko, ilang weeks na lang, eleksyon na. So bakit ngayon lang? Tanong nga ng freestyle mga kababayan, bakit ngayon ka lang? Di ba? So ito mga kababayan, sa tingin ko nasasabi ni Sara Duterte ito kasi itong pag-implementa ng 20 pesos na bigas, halatang pambubudol talaga ito. Ito mga kababayan, klaro-klaro kasi nga, nahihirapan silang kumuha ng mga boto. Ako personally, agree ako dito kay Vice President Sara Duterte mga kababayan. At ito, maganda kasi bumabanat na si Sara. Dati, ano lang ito, hindi ito sumasagot, parang ano lang, tahimik lang. At ngayon, bumabanat na. Ano implikasyon? Sige, later na tayo sa implications mga kababayan. At ito pa, tanong natin, kaya hanggang 2028? Ito, kasi plano nila, hanggang 2028 ito mga kababayan.
Kasi ang sinasabi doon, subsidy under ng SMB. Hindi yung company ha, yung sinasabi nilang Subuanong Merkado. Ano ba 'yun? Oh, so merkado. Hindi lahat ng tindahan mabibili yung 20 pesos. Doon lang sa programa ng gobyerno. Kasi subsidy. Kung titignan natin mga kababayan, pera pa rin ng taong bayan ang ginamit. Kaya nga questionably kung talagang magtuloy-tuloy ito hanggang hindi na si PBBM yung presidente. Kasi mga kababayan, subsidy lang. Ibig sabihin yung gobyerno pa rin nagbabayad ng actual price, yung mga tao lang yung binabayaran nila 20 pesos. O, parang ayuda pa rin yun. Mas maganda nga lang ito kung titignan natin, to be fair, kasi directly binabayad nila sa or parang directly yung budget nandoon na directly sa bigas talaga. Okay? Yet tinatakpan nito ang tunay na status or kalagayan ng presyo ng bigas. Nagiging band-aid solution ito mga kababayan. Sabi nga ni yung sa movie mga kababayan, yung Shirley. Kung nakita nyo yun, sa Netflix, yung Shirley, yung Black Congresswoman, and then tumakbong presidente, hindi ko lang natapos. Nakatulog ako mga kababayan. Pero ito, anong sabi niya? If the solution is temporary, yun nga, band-aid solution, it is equivalent to no solution at all. Kasi ito mga kababayan, temporary band-aid solution ito. Pinapakita nito mga kababayan na nawawala na ng pag-asa itong si PBBM na solusyonan itong problema sa presyo ng bigas. Kaya ang ginawa ganito, band-aid solution. Kasi kung anong mangyayari dyan sa presyo ng bigas, kung ilang beses pa yan mag-increase, posibleng hahayaan na lang yan ng gobyerno kasi meron sila ditong, kasi galing yan sa tax, ang meron silang binibenta ditong 20 pesos, tapos ang realidad niyan, ang magbabayad gobyerno pa rin. Tayo pa rin mga taxpayers mga kababayan ang magbabayad yan. So posible makikita ng mga tao, meron dito available 20 pesos. Nangyari nga, totoo. 20 pesos. Pero in reality, ang original price niyan ay yung price pa rin na actual price sa actual market. Subsidy nga lang gobyerno, kaya 20 pesos yung nabibili siya ng 20 pesos. Yun ay band-aid solution pa rin yun. Diba? Instead na solusyonan yung issue talaga na kung saan hindi na mag-i-increase at magdi-decrease na lahat ng presyo ng bigas para lahat ng taong bayan, regardless kung anong estado mo sa buhay, kaya mong bumili or meron kang makikita sa lahat ng tindahan na 20 pesos na bigas. Diba? Yan ay long-term solution. Ito talaga temporary lang ito mga kababayan. Yun nga, target na 2028 lang Hindi natin alam, pagkatapos na 2028, baka 100 pesos na per kilo yung bigas. Posible lang yan mga kababayan ha. Kasi mukhang hindi na lang mapipigilan yung pag-increase ng presyo ng bigas. Di ba? Ito mga kababayan, ang implikasyon dito. Ito mga kababayan, binubuksan ni Vice President Sara Duterte yung mga kaisipan ng tao ngayon, lalo na palapit ng eleksyon mga kababayan. Kasi nakikita talaga dito mga kababayan na ito, yung mga tao talaga nakikita na ito ay isang legal na vote buying. Parang magiging ganyan. Parang ayuda din ito. Tulad ng parang ganyan. Di ba? Kasi nga, balikan nyo yung nag-campaign yung alyansa
sa Negros, sa Cebu, doon sa Tacloban ata yun. Oh, check nyo yan. Oh, I think I might be wrong, but I think Tacloban. Oh, anong mga nangyari doon? Oh, anong sigaw ng mga tao? Duterte pa rin, 'di ba? O sinong nandyan? PBBM. Yet ang sigaw ng mga tao Duterte. Hmm? Okay? So kaya nga wala tayong ibang maisip dito kundi itong ginagawa nila ay talagang pambubudol ulit, mga kababayan. Kayo, hindi ko naman sinasabi niya wag niyong ah i wag niyong i-take advantage itong opportunity na ito kung mangyayari man talaga ito. Hindi ko sinasabi sa inyo na huwag kayong bumili. Oh, in fact, sabi ko nga, maganda ito. Pero of course, tandaan natin, huwag tayong magpaloko or magpabudol ulit, mga kababayan. Kasi nga, ito, sinasabi ko, ito ay temporary lang until 2028 lang. Hindi natin alam, pagkatapos ng 2028, hindi na si PBBM, mawawala na yung budget na inallocate para sa subsidy na yan sa bigas, hindi natin alam kung magkano na ang presyo. Pinapakita lang dito na hindi na kayang kontrolin. Ito, nakikita ko mga kababayan na hindi nila kayang kontrolin ito. Kasi ito, wala. 3 years na. Oh, ito pa rin. Yung tumaas pa yung presyo ng bigas. 'Di ba? Kahit anong sabi nila na bumababa yung inflation rate, pero yung bigas tumataas. Di ba? Well, anyway, mag-comment kayo dyan, mga kababayan, kung anong masasabi nyo dito. And then, paki-like and share din po sa videos natin para makita din po ng iba. Okay? And of course, paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.